Sa unang beses na sinamahan ng CEO ang kanyang probinsya ng kasintahan, nagulat siya nang matuklasan na ang pinto ng bahay nito ay hindi lang may palamuting nagkakahalaga ng daan-daang libo, pati ang kasambahay ay marunong ng 12-dosenang wika. Ngunit bago pa siya makabawi sa gulat, natuklasan niyang ang mesa sa bahay ng kasintahan niya ay gawa sa dekalidad na wangwali wood na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Nagduda tuloy ang CEO. Probinsyana nga ba talaga ang kasintahan niya? Pero ang hindi niya alam, anak pala siya ng pinakamayamang tao. Dahil sa sinadyang paglilihim ng kanyang mga magulang, hindi alam ng dalaga ang kanyang tunay na pagkatao. Akala niya ay isa lang siyang ordinaryong empleyado, ngunit isang araw, habang nag-uulat siya ng trabaho gaya ng dati, biglang tumawag sa video ang kanyang ina. "Nay, nasa meeting po ako." "Anong meeting? Ipaliwanag mo muna to sa akin. Wala ka pang nobyo, paano ka nabuntis ng 3 buwan? Habang pinagtitinginan siya ng mga katrabaho, gusto na lang niyang maghukay at ibaon ng sarili. Ngunit sa sandaling iyon, nakilala siya ng CEO. 3 buwan na ang nakalipas, sumakay ang dalaga sa maling sasakyan pagkatapos ng isang party. At sa kalasinggan, hindi sinasadyang naging lalaki niya ang CEO dahil lasing, hindi niya maalala ang mukha ng CEO. Pero naaalala siya ng CEO na isip niyang anak niya ang dinadala nito. Kaya tumayo siya para panagutan, "Tita, akin po ang bata," sa sinapupunan ni Songyang. Natuwa ang ina at inanyayahan ng CEO sa kanilang bahay. Nagpa siya ang CEO na ngayon na lang pumunta. Kaya naghanda siyang pumunta ngayon sa kabilang banda, masaya ang mayamang ginang sa kabilang linya. Pero gusto pa rin nilang subukan ang kanyang katapatan, kaya nagpa siya ang pamilya na magpanggap pa ring mahirap. At naghanda ng isang masusing pagsubok para sa manugang. Samantala, naghanda na rin ang CEO na sumama sa dalaga. Pero akala ng dalaga, tinutulungan lang siya ng CEO para makalusot. Kaya niya ginawa ang lahat ng ito para makalusot. Talaga bang hindi mo alam kung sino ang ama ng bata? Kapag nalaman ko kung sino siya, tatapyasin ko talaga siya. Biglang natahimik ang CEO na aamin na sana nagpa siya siyang maghintay ng tamang pagkakataon para sabihin sa dalaga. Naisip niyang matagal na siyang pinipilit ng pamilya niya na mag-asawa, kaya niyaya niya ang dalaga na magpanggap na kasintahan niya. Bilang kapalit, tutulungan din niya ang dalaga sa pamilya nito. Agad na pumayag ang dalaga. Ngunit nakita sila ng karibal ng CEO na may gusto rito. Hindi niya hahayaang magpakasal ang CEO sa ibang babae. At ngayon, kasama na ng CEO ang dalaga pauwi at bumalik tayo sa simula ng pelikula. Hindi akalain ng mayamang ama na marunong palang pumilatis ang CEO. Nag-iisip siya ng idadahilan. Nang biglang pumasok ang mayordomo na may dalang tsaa, ngunit isang tikim pa lang ng CEO. Nalaman niyang isa itong dekalidad na dahong pau. Alam niyang napakabihira ng tsaang ito. Kahit may pera ka, hindi ka basta-basta makakabili nito. Nagkunwari ang mayamang ginang na hindi niya alam. Sinabi pa niyang mayroon silang ilang basket ng ganyang tsaa kung gusto ng CEO. Pwede siyang mag-uwi ng isang basket. Sa gulat, napaluhod ang CEO. "Hahaha. Hindi pa natin napag-uusapan ang dot, hindi angkop ang ganyang paggalang. Halika, umupo ka muna." "Hahaha." Para manatiling kalmado, sinampal ng CEO ang sarili. "Kailangan kong maging maayos mula ngayon." Kaya kinuha niya ang kontrol at tinanong kung magkano ang kailangan nilang dot para subukan siya. Kung tapat ba siya sa kanilang anak. Sinabi nilang kailangan nila ng 10 milyon, 3 magagarang sports car, at 2 malaking vilya. Nagalit ang dalaga. Akala niya, ginagatasan ng mga magulang niya ang CEO. Kaya sinabihan niya ang CEO na umalis na, partner lang naman sila. Hindi niya kailangang pumayag sa hindi makatwirang hiling ng mga magulang niya. "Pumapayag ako." "Hindi ako papayag." Ngunit may tumutol. Dumating ang karibal. Kasama ang mga magulang ng CEO. Sa tingin nila, ang isang pamilyang tulad ng sa dalaga ay hindi karapat-dapat sa kanilang napakagaling na anak, kaya naglabas sila ng 200,000. Para kusang umalis ang dalaga sa tabi ng CEO. Hinailan ng mayamang ama ang kanyang anak. Kung hindi lang dahil sa kanyang mahal na anak na dinadala ang anak ng CEO. Hindi man lang sila makakapasok sa bahay na to. 200,000 para insultuhan kami. Ngunit sinabi ng karibal na ang pamilya Jean ay isang marangal na pamilya. Ang mapapangasawa ay dapat magaling sa sining, pero ang isang probinsya ng tulad ng dalaga, baka mahirapan pa siyang isulat ang sarili niyang pangalan. Ngunit hinamon siya ng mayamang ama. "Kung kaya mo, makipaglaban ka sa anak ko sa sining, sige, maglaban tayo sa calligraphy. Kapag natalo ka, layuan mo na si Kuya Yifeng. Paano kung ikaw ang matalo? Kung matalo ako,
Ang kasunduan sa kasal ng pamilya Yao at pamilya Jin ay automatikong mabawalang bisa. Sige, laban na kumpiyansa ang karibal at agad na tinanggap ang hamon, sigurado siya na ang dalaga ay isang walang alam na probinsyana. Mabilis na natapos magsulat ang karibal. Tuwang-tuwa ang mga magulang ng CEO at pinuri ang karibal, kinakabahan ang dalaga. Pero sinabihan siya ng kanyang ama na lakasan ng loob, kaya napilitan siyang kunin ang pinsel. Nang isulat niya ang unang salita, pinagtawanan siya ng ama ng CEO. Hindi maganda, hay naku. Ngunit nang matapos niya ang buong sulatin, nagulat ang ama ng CEO. Ang sulat ng dalaga, mula sa estilo, istruktura, at ganda, ay mas magaling kaysa sa karibal. Ang ganitong klase ng sulat ay nagkakahalaga ng milyon-milyon sa auction. Ipinagmamalaki siya ng kanyang ina. Tingnan mo naman kung kaninong anak, malinaw na talo ang karibal. Halata sa mukha niyang hindi siya makapaniwala. Paano siya matatalo ng isang probinsyana? Swerte lang daw ito. Gusto niyang makipaglaban ulit sa dalaga sa musika. Kinabahan ang dalaga. Ilang araw lang siyang natutong tumugtog ng soona mula sa isang banda sa baryo, pero hindi siya pinayagan ng karibal na tumanggi. Agad niyang ginamit ang kanyang saxophone na tumugtog ng may damdamin. Halos mapunit na sa ngiti ang mukha ng ama ng CEO. Ang musikang ito ay mula sa langit, sigurado na silang mananalo. Napilitan ding tumugtog ang dalaga. Nang tumunog ang kanyang soona, nagulat ang lahat. Malinaw na nanalo na naman ang dalaga, lalo siyang nagustuhan ng CEO. Hindi niya akalaing napakarami palang sorpresa sa dalaga na naghihintay na matuklasan niya. Ngunit hindi pa rin matanggap ng karibal ang dalawang sunod na pagkatalo para makabawi sa kahihiyan. Ginamit niya ang dote bilang issue. Kanina, humingi kayo ng 100 milyong dote, naisip niyo ba kung ano ang maibibigay ninyong kapalit na dote? Kaya niyo ba? Habang sigurado ang karibal na hindi makakapagbigay ng maayos na dote ang pamilya ng dalaga, dinala ng ina ang dalaga sa kwarto at binigyan siya ng larwang baril. Sabi niya, itutok lang sa langit at babagsak ang dote. Maging ang pinakamayamang tao sa Haicheng ay darating para magbigay ng pera, pero tiyuhin pala ng karibal ang taong iyon. Hindi siya naniniwalang darating ang tiyuhin niya para magbigay ng pera sa isang probinsyana. Kaya sinabi niyang sinungaling silang lahat at pinilit ang CEO na iwanan ang dalaga. Pero matagal nang napili ng CEO ang dalaga. Bukod pa roon, dinadala niya ang anak nito. Mayroon siyang obligasyon at responsibilidad na protektahan silang mag-ina, lalo namang nasiyahan ang mag-asawa sa CEO. Tinanggap na rin nila siya bilang manugang nang makitang ipinagtatanggol ng CEO ang dalaga, lalong nagalit ang karibal. Kaya inutusan niya ang mga tauhan na basagin ang lahat ng gamit sa loob. Kayong lahat, basagin niyo yung mga mangkok na yan para sa akin. Kung may masira o masaktan, sagot ng pamilya Yao. Hindi nagtagal, nagkalat na ang mga basag na gamit, ngunit hindi pa rin tumigil ang karibal. Pinulot niya ang isang basag na piraso at akmang sasaktan ng dalaga. Ngunit mabilis siyang pinigilan ng CEO. Kuya Yifeng, nababaliw ka na ba? Subukan mo siyang galawin ulit. Papatayin kita. Dahil sa sinabi ng CEO, lalong nabaliw ang karibal. Sa tingin niya, dahil sa dalaga kaya hindi siya mahal ng CEO, kaya kumuha siya ng upuan at akmang susugurin ang dalaga. Aray, ikaw ang panganay na anak ng pamilya Song. Sige, barilin mo. Talaga bang gagana yan? Tay, hindi. Wala nang silbi ang kahit anong gawin natin ngayon. Bitawan mo. Fuck you. Mamatay ka. Nagpapaputok at nagpapaputok ng paputok ulit. May kwenta ba ang pagpapanggap mo rito? Mamatay ang batang nasa tiyan mo. Mamatay kayong mga sinungaling sa pamilya nyo. Nanay, Yang, huwag mo kaming pansinin. Mabilis kang lumabas at humanap ng tao. Jiayi, ano to? Anong nangyayari? Huwag kang mag-alala, nandito ako. Kahit sino pa ang dumating. Ano pa ang magagawa natin? Iyulu. Ginoo. Ikaw pala ang bayaw ko. Sila yung mga mandaraya. Ginagamit ang pangalan mo para manloko sa labas. Tinuturuan ko na sila ng leksyon para sa'yo. Sino ang nagbigay sa'yo ng tapang na manggahas kang galawin ang aming dalaga? Bayaw, bakit mo ako sinaktan? Ano ba siyang mayamang dalaga? Ikaw, nagkakamali ka ba? Pangit ang tingin mo sa tao. Ako, tumahimik ka.
Miss, ayos ka lang ba? Huli si Tito Lu. Tito Lu, ikaw talaga ang pinakamayayamang tao sa silangang dagat, Lu Jiayin. Tito Lu, nagtatrabaho lang ako para sa pamilya nyo. Nagtatrabaho lang. Tapos na. Nagawa ko ba ang gulo? Tapos na, tapos na. Ikaw ang gumawa niyan. Sabi ko sa'yo mga magulang mo, talagang nagkaroon ng mabuting anak na babae. Magkano ba ang halaga ng mga sirang gamit na iyon? Ano ang sinabi mo? Nobya, sabihin mo ang halaga, para maintindihan ng hanggal na ito. ₱400, hindi pa sapat para makabili ako ng bag. Ano ba? 400. Babayaran kita, babayaran na lang, 400 milyon. Sabi ng binibini, 400 milyon. 400 milyon. Naglalaro ka ba? 4 na bilyon ang binigay sa dalagang mayaman, parang kulang nga ba? Kulang ba ng kaunti? Medyo kulang nga. Paano nila nagawang saktan ka? Ganito na lang, gawing bilog na numero. Paano ang 10 bilyon? Sabi ng binibini, 10 bilyon. Nagbibiro ka ba? Ikaw, ano ang sinabi mo? Halos nakasakit ka sa dalaga. Akala mo ba ito ay biro? Tito at tita. Huwag akong tingnan. Wala rin akong pera. Saka na. Yun sa loob. Hindi ko ako ang nagpasira. Hindi ako iyon. Tiyuhin. Wala akong ganoong kalaking pera. Talaga ba? Nang sinira mo yung mga gamit na iyon, hindi ba naging satisfying iyon? Ngayon alam na walang pera, kaya tumawag ka sa tatay mo. Pahiram mo siya. Kung ayaw kong manghiram. Sinasaktan ako ng mga tatay nila. At pinapabayaran pa ako, at gusto pang agawin ang manugang mo. Nagbago ang sitwasyon. Pagbabagong bato, maaaring magbago. Dingtong bato, gusto mo pang agawin ang iyong manugang. Sino iyon sa silangang dagat? May ganitong astig na tao pa ba? Ako iyon. Okay ba? Bakit ikaw ang bayaw ko? Tatay. Siya ang kasama ng mga tagalabas na nananakot sa akin. Ikaw ang nagdala ng mga taong ito. Para saktan ng anak ko, Lu Jiayin. Hindi ka talaga natatakot. Pipilitin kong magdiborsyo ang kapatid ko sa'yo. Huwag mo nang gamitin ang diborsyo para kausapin ako. Nakasakit kayo sa misis. Kahit patawagin ko ang mga magulang ko, magkano man ang dapat bayaran. Hindi pwedeng kulangin kahit 1 sentimo. 10 bilyon ba? Sige. Gagamitin ko na ngayon ang account ng Shenkang Investment. Magpapadala ako sa inyo ng pera. Kaya nyo bang tanggapin? Sinasabi mo ang Shenkang Investment. Ginoong Yaw, yun ang sinasabi mo, di ba? Yung malaking konsorsyum na may bilyong halaga, Shenkang Investment. Ay nako, ikaw. Ang galing ng iyong mga koneksyon. Kahit siya alam ang takot ng pamumuhunan ng Shenkang. Kung hindi mo alam, hayaan kitang sabihin. Ako, sa pamilyang Yaw, katatapos lang namin pumirma ng isang malaking kontrata na may 100 bilyong halaga sa Shenkang Investment. Ang aking yaman ngayon ay hindi na katulad ng dati. At ikaw, pinagtatanggol mo pa ang mga probinsya nung ito. Nakakatawa, sobrang nakakatawa. Bakit hindi ko narinig ito dati? Na may kooperasyon kayo ng Shenkang Investment. Ganitong klaseng lihim sa negosyo ay para sa mga taong tulad mo na probinsyano na hindi dapat malaman. Ikaw ay tanging bayaw namin lamang. At ang regional director ng Shenkang Investment ay ang aking sariling kapatid. Humukupas ka ngayon at humingi ng tawad sa amin. Kinikilala ko pa rin bilang kamag-anak kita. Kung hindi, isang salita lang para patalsikin ka ng pamilya Yaw. Isang simpleng usapan lang iyon. Ganun ba? Ginoo, ano ang pakiramdam mo sa mga tao ng Shenkang Group? Masisira ba ako? Huwag mag-alala, si Shenkang at tayo ay mga kaibigan. Hindi ko pa siya nakikita ng mga tao na ganito kamayabang at mapanganib. Asawa, bigyan mo sila ng pera. Tingnan ko kung sino ang magtatangkang tumanggap. Kayo ba'y magtatangkang lumipat? Syempre, tatanggapin ko iyon. Dumating na sa Alipay ang 1 bilyong yuan. Nakuha na ang pera. Ngayon ka pa nagsisisi, huli na para dyan. Nai-transfer na nga, huwag nang magreklamo ng sobra. Nobya, ipapasa ko na sa iyo ang pera mamaya. Ikaw. Naipadala ko na ang pera. Sasama ka ba sa akin? Ang kasal ay itinakda bukas. Sa oras na iyon, kalahati ng mga ehekutibo ng Shenkang Investment ay dadalo. Gusto kong malaman ng lahat na ikaw ang manugang ng pamilyang Yaw ko.
Walang silbi ang sino man sa iyo. Sinasabi ko sa iyo, kung magtatangkang tumakas ka, maniwala ka, gagastos ako ng 10 bilyon para mawala ang pamilya nyo sa mundo. Ano pa ang tinitingnan mo? Umalis ka, anak, sumama ka sa nanay-nanay. Sumama ka sa nanay-nanay. Nanay, sama ka sa akin. Yipeng, Ayang, sama ka kay nanay. Tara, Ayang, Yipeng, Ayang. Nanay, hindi ako pwedeng umalis. Yipeng, dali ka na kasama si mama. Mama, hindi ako pwedeng umalis. Umalis ka o hindi, ikaw ba ang magpapasya? Ang kasal mo kay Jayi, matagal na naming napagkasunduan ng pamilya yaw. Kung aatras ka sa kasal, pinapilit mo akong putulin ang relasyon ko sa nanay mo. Tigilan na kita. Sandali, kung tama ang alaala ko. Nasa akin na ang 10 beses na dough. Hindi mo naman nakakalimutan ang tungkol sa pastahan, di ba? Si Xiaojin ngayon ay kalahating anak ko na. Ano man ang piliin niya, wala kayong karapatang makialam. Pero hindi ko pa naman pinayagan ang dough. Kaya yung tungkol sa iyong dough, hindi na iyon bibilangin. Ang anak na babae ng pamilyang Laosong, ganun lang ba ang halaga? Kailangan pa bang magbigay pa kami para mapasama siya sa anak ko? Ikaw, maging maunawain ka. Ikaw, hindi ka ba titingin sa salamin para magmuni-muni? Paano nanggaling ang 10 bilyong ito? Hindi mo ba alam sa puso mo? Ngayon, may taong nagtatanggol sa iyo na may apelyidong Lo. Paano naman sa susunod? Hindi ka ba nagtatanong-tanong? Sino ba ang maglalakas loob na kontrahin ang pamumuhunan ni Shenkang? Sino ang maglakas loob na tatutol? Ang kapatid kong lalaki. Tiiyak kong mamamatay siya ng malupit. Tama, sumama ka sa akin. Halika na, Ayang. Halika na, anak na babae. Tumutulong sa masasama, Yifeng. Hindi pwede. Hindi pwede. Pakawalan mo ako. Ayang-ayang. Yifeng. Ayang. Hindi ako pwedeng umalis. Bata mo ang dinadala mo. Mananagot ako sa inyo. Tara, hindi pwedeng walang ama ang bata. Sakay ka na. Sakay ka na. Ayang. Tulungan mo akong sumakay. Tita, ang bata sa tiyan ni Songyang. Akin iyon. Kung ganoon, ibibigay ko nga. Dahil karapat dapat ka. Kailangan kong maging responsable sa inyo. Tara na. Hindi pwedeng walang ama ang bata. Sandali lang. Mabait na bata si Xiaojin. Dapat mo siyang ibalik sa amin. Tama, walang sino man ang makakakuha ng manugang mula sa amin. Pero ang sinasabi ninyo tungkol sa Shenkang Conglomerada, isa itong bilyong yutang korporasyon. Paano ko ito makukuha? Nobya, gusto mo bang tingnan sino ang legal na may-ari ng Shenkang Investment? Ako ang legal na may-ari ng Shenkang Investment. Tama, itong Shenkang Investment. Ito ang regalo na matagal na naming gustong ibigay sa'yo, ngunit palaging inaalagaan ito ng 6 na miyembro ng board, para sa'yo. Naalala mo ba, ang sinabi ni Papa sa'yo noon, ang pamilya natin, ay mahirap na, pero may pera pa, mabait na anak. Mula ngayon, hindi mo na kailangang alalahanin ng opinyon ng iba, huwag kang manghinawa. Guro, naniniwala ka ba sa pag-ibig? Mama, Papa, ito ang boyfriend ko, Jin Yifeng. Boss, huwag kang magpanggap na masyado kang seryoso. Ayang, huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwan kasama ang bata. Hinding-hindi nila ako mapipilit na sumuko. Nakatanghalian na ang binata, umalis ka. Ano pa ang gusto mong gawin? Maaari mo bang ayusin ang iyong estado kung darating si Jiayi para sa kasal at makita ka na ganyan, magagalit siya. Anong pakialam ko kung magalit siya? Ikaw, hindi ko siya kailanman minahal. Ikaw. Iniwan mo ang panganay na babae ng pamilyang Yao pero hindi mo siya minahal. Minahal mo pa ang isang dalagang taga-nayon. Yung tinatawag na Songyang. Ano ba talaga ang meron sa pamilya niya? Kung gusto ng Shenkang na patayin siya. Gaya lang ng pagdurog sa langgam, napakadali lang. Kung patuloy kang magiging ganito, hindi ka madyay gising sa katotohanan. Sila lang ang masasaktan mo. Nakapinsala ka sa buong pamilya namin. Kung talagang para sa kanya ang iniisip mo, sumunod ka na at magsuot ng bagong damit ng nobyo. Hindi mo ba nakita kahapon? Si Lu Jiayin, ang pinakamayayamang tao sa silangang dagat, nang marinig ang pangalan ng Shenkang Investments. Hindi sila nang ahas na magsalita ng kahit ano. Hindi talaga kita maintindihan. Ano ba ang pinagsisikapan mo? Nanay, anak mo ba ako? Saan ka pa makakakita ng magulang na tulad ninyo? Ibebenta pa ang anak dahil sa kapakinabangan. Magsiyukarla ka na.
Ilan ba ang gustong magbenta, pero hindi ka makakapasok sa pamilya Yao? Buksan mo ang pinto, nandito sila, lumabas ka. Inay. Huwag mong pagbuksan ang pinto, nakatayo ang lakas ng Yao sa harap natin. Ako ba ang magbubukas ng pinto o hindi? Wala kang magagawa kahit anong gawin mo. Makinig ka kay inay. Nanay, ito ay para sa ikabubuti mo. Tanggalin mo ang kanyang mga tali, mabilis, magbihis ka. Oo. Nasaan siya? Buksan mo ang pinto. Tingnan mo, nanalo ako, yung laso, nakatagilid sa ulo ng manugang. Ito na ang manugang. Mukhang talagang umaasa sa iba. Tama nga. Naiintindihan mo ba ang mga patakaran? Umupo ka, Jai. Dapat nakatayo ka. Bilis, tumayo ka na. Ikakabit mo na ang bagong sapatos ng bride. Halika, halika. Tumatayo ka na. Hindi maintindihan ng batang ito ang mga patakaran. Hindi ba marunong ng mga matatanda ng tamang asal? Nasaan ang pulang sobra? Nasa akin. Isinuot mo na ang sapatos ko. Dapat lang. Dali na. Isipin mo si Songyang. Kung pababayaan mong mapahiya si Yao Jai, talagang gustong patayin niyan si Songyang. Naniniwala ka ba? Dali na, dali na. Alam mo ba ang tamang asal? Dali na, sige na. Bilisan mo, bilisan mo. Ang manugang na lalaki ay kailangang yumuko. Yumuko at isuot ng maayos ang sapatos. Dali na. Isuot ang sapatos. Dali na. Anong ginagawa mo? Tapos na ba? Manugang na lalaki, hinahati na ang mga chopsticks. Ano? Tumunog ang chopsticks. Pinag-ipunan ng magulang. Hatiin ang chopsticks. Kahit gutom na, hindi na babalik sa bahay ng ina. Halika. Bilisan mo. Kung makakapag-asawa ka sa angkan ng Yao, kahit na hindi pinag-ipunan ng magulang, ayos na rin. Makakasal ka. Ito ay iyong swerte. Sa hinaharap, may mga bagay man o wala, hindi na namin kailangan na bumalik ka. Hatiin. Hatiin, 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 hatiin. Kayo. Masaya ka na ba? Susunod na proseso. Buhatin mo ako pababa. Ang manugang ay buhat ang bagong kasal pababa. Bilisan mo, matutuloy ba o hindi? Kulati bagay mabuti. Buhatin ko. Tara na. Lumabas na ang bagong kasal. Dali na. Ang bagal naman. Dali, dali. Tara. Malapit na silang lumabas. Lahat, lapit na. Bilis, hampasin mo siya. Anong ginagawa mo? Ano ba itong ginagawa mo? Laging lunti ang pino. Kapag pinapalo ang manugang, sumusunod siya ng buong puso. Kapag pinapalo ang bagong kasal, nagmamahalan sila ng tunay. Hampasin mo ng todo. Hampasin mo ng todo. Kapag mas malakas ang palo, mas malalim ang basbas. Ang galing mo. Ito ang kapalit ng pagtataksil mo sa akin. Wala pa ito sa umpisa. Tito, bakit personal ka pang dumating? Hindi lang ako ang dumating. Kalahati ng mga executive ng Shenkang Investments, lahat ay nandito na. Jai ngayon ang tiyuhin mo ay talagang binigyan ka ng dangal. Tiyo, ano ang gusto mong gawin ko? Kung gusto mong makapasok sa pinto ng pamilya Yao, syempre kailangan mo munang alisin ang malas niya. Ang gusto kong 1,000 putok na paputok, handa na ba?
Ito. Malapit na tayong maging isang pamilya. Kung ganito ang gagawin, paano kung may mangyari? Ang malas naman. Pero kailangan muna alisin ang malas. Huwag, sandali. Anong ginagawa ninyo? Ilan lang ito? Ilan lang. Alam mo ba kung sino siya? Siya ang regional director ng Shekang Investment, Ginoo Zhu. Ngayon, aatakihin kita. Anong aksidente ang nangyari? Kung mamatay ka, walang saysay ang pagkamatay mo. Hahayaan mong saktan ang pamangkin ko. Ngayon, itong, kahit na konting leksyon lang para sa'yo. Halika. Ginoo Zhu, ito. Sige. Natakot ka ba? Dalhin na. Alam mo bang mali ka na? Tinatanong kita, alam mo bang mali ka na? Anong ginagawa mo? Ibalik mo ang telepono sa akin. Gusto ko lang siyang malaman. Nandito ka na sa akin ngayon, mas sumusunod ka pa sa aso. Sandali, sandali. Mabilis ang galaw. Anong ginagawa mo? Ipagpatuloy mo lang ang pagtama. Anong ginagawa mo? Ano ang nararamdaman mo ngayon? Hindi ba't masakit? Ako. Nasaan ka? Hindi ba malakas ang pamilya mo? Kung kaya mo, hanapin mo mismo. Sinasabi ko lang sa'yo. Ang lalaking gusto ni Yao Jai. Pwedeng laruin. Pwedeng iwanan. Pero ang iba, huwag mong galawin ang kahit isang daliri niya. Huwag mong galawin ang kahit isang daliri niya. Ikaw. Tatay, ay. Nasaan ang mga tao ng vice-presidente? Ang tatay ng anak ko ay pinapahirapan na. Bakit hindi pa sila dumadating? Malapit na, malapit na. Sa oras, malapit na siguro tayo dumating. Jidengga. Magandang araw po, kapatid na babae. Ang bagong kasapi ay aalis na. Umalis na tayo. Ikaw ba ay naisip pa rin ng babae na iyon? Ngayon, sobra akong galit sa'yo. Maghihintay ka. Pagkatapos ikasal natin, sa harap mo. Gagawin kong mapagod siya hanggang sa mamatay. Marunong ka bang magmaneho? Sa unahan. Sagasin mo ako, tumama. Ayang. Bumilis ka, umiwas ka, ayang. Tumingin ka pa. Narito na ang magnanakaw ng puso. Ayang, Ayang, nandito na ako. Ayang. Subukan mo pang gumalaw ng walang kwenta. Ayang. Hindi pa nga kita hinahanap, ikaw pa mismo ang nagpakita sa pintuan ko. Ang kasal na ito, hindi mo talaga ito makukuha. Sumakay siya sa sasakyan ng pamilya Yao ko. Kamatayan ko man, ako lang ang multo ng pamilyang Yao. Yao Jai, ipapasa ko sa iyo ang isang salita. Wala ka bang ibang makuha? Pilitin mo pa ring damaykit ang asawa ko, Song Yang. Ang batang nasa tiyan mo, masama ang bata.
Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na ipakita ang asawa sa publiko? Nasaan ang mga bodyguard? Hulihin niyo ang babaeng ito. Patayin niyo ang bata sa kanyang tiyan. Patayin niyo ito sa harap ni Jin Yifeng. Kaya niyo ba? Tara. Sino ang may lakas ng loob na subukan? Song Yang. Saan ka naman nakahanap ng ganitong mga taong hindi natatakot sa kamatayan? Pero kahit sino ka. Ang tiyuhin ko ay si Zhu Haobo ng Shenkang Investment. Nandyan pa siya, naghihintay sa hotel para sa aking kasal. Kung sakaling tulungan ninyo si Song Yang ngayon, hindi kayo palalampasin ng tito ko, hindi kayo makakaligtas sa kanya. Hayaan mong dumating si Zhu Haobo, tingnan ko. Ano ang kaya niyang gawin sa akin? Umuwi, lahat, umatras kayo. Jin Yifeng, bumaba ka. Huwag kayong magyabang. Nang dahil sa pagnanakaw ng aking kasal, tatawag ako sa tiyuhin ko ngayon din. Ang kasal na ito, nakuha ko na. Walang silbi ang tawag mo sa kahit sino. Song Yang, ikaw, babae, naglakas loob kang tawagan ng cellphone ko. Matagal na kitang tinitiis. Hindi lang ako magtatapon ng cellphone mo, kaya ko ring sipukin ka sa mukha. Babae, ikaw. Huwag mong tawaging babae ng isang beses lang. Sino ba ang hindi isang prinsesa? Sino ang nagpapalugod sa sino? Babae ka na, bumaba ka na. Yung, ang galing mo. Hindi naman ganyan ang tao sa araw-araw, napakamahinahon niya. Tara na, uuwi na tayo. Ikaw. Ngayon, ang anak ng bahay namin ay ikakasal. Kailangan mong manggahas na makialam. Nangangako ako, hindi rin kayang panatilihin ni Shenkang Investment ka. Kaya ng prinsesa na agawin ang kasal. Talaga ba? Yung karisma ng matandang panahong iyon, ang ama ay tigre, ang anak ay hindi aso. Mga kuya, tayo ba ay? Kailangan ko na ring maghanda ng mga panggastos sa kasal. Sige. Buong alahas at mamahaling gamit sa Juhay. Ako na ang bahala ngayon. Walang pwedeng makipag-agawan sa akin. Hello, Tito. Nangyari na ang hindi maganda. Dinukot ni Song Yang si Jin Yifeng kasama ang mga tao niya. Sino yun? Hindi na matiis mabuhay. Alam mo ba na ako ang saksi sa kasal ngayon? Minaliit mo ba ako? O minamaliit mo ang Shenkang Investments namin? Yang. Salamat sa iyo ngayon. Dapat kang magpasalamat sa tatay ko. Kung hindi dahil sa kanya na tinawag, ang 6 na vice-presidente ng Shenkang, hindi kita matutulungan. Yung 6 kanina, ay mga vice-presidente ng Shenkang, HMM. Kung ganun, ibig sabihin, Shenkang Investment. Kasama rin sa negosyo nyo. Sa totoo lang, Shenkang Investment, regalo ito ng tatay ko sa akin. Nako. Paano na? Kaya sa harap mo, ano pa ba akong malaking boss ng mayaman? Yang. Mula ngayon, kailangan kong yakapin ng mahigpit ang iyong tulong. Anong nangyari? Sabihin mo sa akin ng totoo, ang bata ba sa tiyan ko ay sayo? HMM. Noong araw na iyon, pumunta ako sa hotel para sunduin ka, nakalasing ka. Tapos hinawakan mo ang kamay ko. Nagsasalita pa ako ng walang kabuluhan, di ba? HMM. Yang. Naalala mo na lahat. Anong ginagawa mo? Mabilis, ibaba mo na. Hinahayaan kitang samantalahin ang sitwasyon. Gusto kitang mapatunayang mali ka, Ginoo. Kagagaling mo lang na mabawi si Xiaojin. Napatay mo na siya. Sayang naman. Kakami ka. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Hindi ka lang lasing noon araw. Nilagyan ka pa ng droga ng iba. Ibig sabihin, hindi sinasadya ng biyenan na nailigtas ka niya. Ikaw pa rin ang may kasalanan dito. Kung hindi dahil sa sirang kumpanya mo, napilitin akong makipagnegosyo. Hindi ko sana naranasan ang ganito, Ginoo. Siguro ito na nga. Ang pagkakataong nagkataon lang. Tiyabay, huwag ka nang magsalita pa. Yang. Huwag kang mag-alala. Sisisikapin kong maging responsable sa iyo. Sa hinaharap,
Ikaw ang boss. Lalabas ako para makipagnegosyo. Susuportahan ko kayo ng anak mo. Xiao Jin. Ikaw at ang kanyang anak siguradong mahusay din siya. Sabi ni Tia Bai. Parang umaasa ka lang sa babae. Tia Bai, ikaw na ang magmaneho. Tara na. Bumalik na ang manugang. Nagpapaputok na sila. Tiyo at Tia, ako ang nagkamali sa pagkakataong ito. Pasensya na po kayo. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Ano ang tawag mo sa amin? Ay naku, handal na bayaw. Ayon sa alituntunin ng aming baryo, pumasok ka, kailangang baguhin ang tawag. Kailangan baguhin para may bayad sa pagbabago. Tatay. Nanay. Masyadong mahina ang boses, hindi malinaw ang naririnig. Oo nga. Tatay. Nanay. Ay. Sige na. Ay nako, tama na, mabilis, maghanda ka na ng pagkain. Kung iiyak ka pa, mababasa ng luha mo ang pagkain. Ay, mga kababayan, dumating na ang bagong bayaw. Maghanda na tayo. O sige. Dito. Ang ganda. Hoy, Tiyo, dali ka na. Hindi sila nagdaos ng kasal, nandyan pa sa maliit na bukirin. Isang grupo ng mga magsasaka na hindi makapag-hotel. Mga magsasaka, nangangahas pa kayong agawin ang manugang ng pamilya Yao. Maghintay ka, kaka-receive lang ng balita ng tiyuhin. Ilang mga vice-presidente ng grupo ay bumalik na. Ngayon, siguradong buong lungsod ang binibili ng mga handog para sa iyo. Hintayin mo silang bumalik. Tito at sila ay sasama. Para ipagtanggol ka, ha? Panahon na ba para magpakasal? Bakit ka nagmamadali? Hindi pa oras. Dumating na ang mga dumpling, bagong bayaw. Kailangan mo nang kumain ng dumpling. Halika, anong bagong kaugalian naman ito? Subukan mo muna. Hindi luto ang dumpling. Anong hindi luto? Itong dumpling, hindi luto. Hindi luto ang dumpling. Ano namang ibig sabihin nun? Ang mga siomay ay hilaw. Isilang. Isisilang ba? Oo, isisilang. Isisilang ba? Oo, isisilang. Ilan ang isisilang? Ang ibig sabihin ng isisilang ay magkaanak. Mag-anak ng 8. Bakit hindi mo sabihin na mag-anak ng isang koponan ng soccer? Ayos. Sige, mag-anak tayo ng isang koponan ng soccer. Talagang tapat itong ating tanga na manugang. Tapat talaga. Ginoo, Ginang, nandito na ang tamang oras. Kayo po, dalawa, maghanda na kayong magpakasal. Tia Bai. Bakit kayo magpapakasal? Walang pahintulot mula sa akin, pero nagpakasal kayo na. Bakit siya? Ayang. Sabi mo siya. Kilala mo si Zuha Obo, siya iyon. Siya ang naglagay ng gamot sa akin, Ginang. Song, pwede tayong mag-usap tungkol sa negosyo, pero parang wala kang gaanong sinseridad Heto. May 3 baso ng pulang alak sa harap mo, kung hindi mo matapos inumin. Sa tingin ko, wala na tayo, kailangang pag-usapan pa. Magaling, magaling, ang galing mong uminom. Isa pa nga.
Maganda, maganda. Talagang isang magandang tao sa mundo. Pakawalan mo ako. Jin Yipeng, nabaliw ka ba? Paano mo nagawang saktan ng tiyuhin ko? Ngayon, siya ang kinakatawan ng Shenkang Group. Bitawan mo siya. Bastos ka. Kung anhin mo man akong hawakan. Pabagsakin kita. Nawasak ang pamilya. Namatay ang mga mahal sa buhay. Putang ina mo. Nilaslas mo ang aking asawa. Kung hindi ka magbibigay ng paliwanag ngayon, huwag mong asahang makakalabas ka ng pintong ito. Pakawalan mo ako. Mag-sorry ka sa aking asawa. Ako ang sisigat sa'yo. Ikaw pala yan. Sige. Noong araw na iyon, pinapagalitan kita sa hotel. Ngayon, tingnan natin kung saan ka tatakbo, pati pa rin ang bibig mo, puno ng kasinungalingan. Pakawalan mo ako. Bodyguard, bodyguard. Bitawan mo. Ikaw, anak na walang utang na loob. Paano mo nagawang hampasin si Ginoong Zhu? Nabaliw ka ba? Paano mo nagawang tumakas sa kasal? Paano mo nagawang hampasin ang tiyuhin mo? Ikaw, ay nako. Ginoong Zhu, ayos ka lang ba? Huwag kang makipagtalo sa mga nakababatang henerasyon. Pakawalan mo. Sino ang tiyuhin niya? Hindi siya ang tiyuhin ko. Ikaw. Ginoong Zhu, pakipigil ang galit ninyo. Pagkatapos niyang magpakasal kay Jai, doon ninyo siya dapat disiplinahin ng maayos. Tumahimik na kayong lahat. Totoo ba ang sinabi ng aming bayaw kanina? Totoo ba? Tungkol sa pagpapainom ng gamot sa dalagang babae, mas mabuti pang ipaliwanag mo agad ng malinaw. Ano ba ang pakialam mo, ha? Napansin ko na, mahilig ka talagang makialam sa hindi mo bagay, kahit ako pa ang naglagay ng gamot. Ano ba ang magagawa mo sa akin? Ikaw, tama si Ginoong Zhu. Para sa isang taong kasing laki niya, na magustuhan ng inyong si Song Yang, parang pinarangalan niya kayo. Ikaw. Anong sinasabi? Lahat ng sinabi ay totoo. Alam mo ba ang lakas ni Ginoong Zhu ngayon? HMPH, hindi lang ang Shenkang Investments. Kalahati ng mga ehekutibo ay dumating na, nakakuha rin ako ng balita. Kahit ang 6 na bihirang lumabas na mga vice-presidente ay personal na pumunta sa Donghai. Ito ang dangal ni Jai. Ito ang dangal ni Jizoo. At ito rin ang dangal ng pamilya Jin namin. Ang dangal naman ng pamilya nyo, hindi naman talaga gaanong mahalaga. Mas mahalaga pa yan kaysa sayo ng 1,000 beses. Mas mahalaga pa. Hindi. Tama ang sinabi mo, ha? Dahil sa pagiging mabuti ninyo sa tao, ang kasal ninyo sa pamilya yaw, kahit pilitin ko pa, tatanggapin ko na. Salamat. Oo. Ang batang ito, kanina dahil sa'yo, sinuntok ako. Ang bagay na ito, hindi pwedeng basta-basta kalimutan. Kailangan mong sumama sa akin, ngayong gabi. Kailangan kong ipakita sa harap ng batang iyon, na makakasama kita. Naghahanap ka ng gulo ah. Ay nako, patibangin mo pa ako, nako. Sa mga walang hiya. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Ayusin mo ang ugali mo, bago ka muling magsalita sa akin. Ano? Hindi ka ba sumasang-ayon? Nako. Napansin ko, saan-saan ka na lang nandyan, ha? Hindi kita kayang talunin. Akala mo ba wala akong temper? Ikaw, Laolu, huwag kang mag-alala. Ipapaalam ko sa kanya kung gaano ka mahal. Ang sampal na binigay niya sa'yo. Sabi ko nga seryoso talaga kayong tinatrato si Lu Jiayin sa harap ng aming Shenkang Group. Wala siyang halaga. Suntukin ko siya. Kung magtangkang sumigaw ka pa, ayusin ko pati kayo. Sige, tatanungin ko si Tang Qingquan. Anong klaseng tao ka ba? Ano? Alam mo ba si Tang Qingquan, Ting? Hindi mo na naman sasabihin na kilala mo ang vice-presidente ng grupo namin, di ba? Ha? Iba ako sa inyo. Hindi kailangang makilala ang taong ito o yung taong iyon. Alam ko lang, ang tinutukoy mong vice-presidente Tangman o kahit sino pa man, ang tanging layunin nila ay maglingkod sa anak kong babae. Maglingkod sa kanya, gamitin mo ang bibig mo. Manahimik ka, ang bibig mo, makinig kayo lahat sa akin. Ang buong Shenkang Investment ay pag-aari ng aming dalaga sa bahay. Siya ang tunay na may-ari ng Shenkang Investment. Hindi. Kayo mga taong taga-nayon, talagang isa pa kayong magaling magyabang kaysa sa isa. Alam nyo ba, ano ang ibig sabihin ng Shenkang Group? Isa itong bilyon-bilyong konglomerada. Kayo mga tao, na umaasa sa pangalan ng Shenkang Group para manlinlang dito. Alam nyo ba kung paano isinusulat ang salitang kamatayan? Sino ang niloko ka? Makinig kayong lahat sa akin. Ang may-ari ng Shenkang ay ang aming dalagang Panginoon. Aking mabuting tiyo.
Alam mo naman, na ngayon hindi mo na sila mapoprotektahan, kaya nagsimula ka na ring magbabaluktot ng katotohanan. May sinabi bang walang katotohanan si Tito Lu? Sige, tingnan mo na lang sa cellphone mo. Tingnan mo kung ako ba talaga ang legal na kinatawan ng Shenkang. Bakit ako maghahanap? Ay nako. Tito, talagang naniwala ka sa mga kasinungalingan niya. Ginoong Zhu, hindi na kailangang imbestigahan. Si Song Yang dati ay isang simpleng empleyado lang sa aming grupo. Kailangan pa naming siya ang magbayad ng sahod. Ako ay gusto kong ipakita sa kanya ang tunay na kahihinatnan niya. Song. Si Song Yang ay talagang isang legal na tao ng Shenkang Group. Baka ito ay pekeng, di ba? Pekeng, talagang hindi. Totoo rin, hindi ito pekeng. Alam nyo lang ang 6 na vice-presidente na pumunta sa Donghai. Pero alam nyo ba, na sila ay inimbitahan ng aking ama para dumalo sa aking kasal. At ngayon, pumipili sila ng regalo para sa aking kasal. Nagsisinungaling ka, 6 na vice-presidente. Siguradong dahil sa aking tiyo sila dumating. Syempre alam nila ang tungkol sa akin na kinidnap sa kasal. Kaya sila dumating para suportahan ako. Tiyo, tama ba? Naiintindihan ko na. Ikaw ang may ideya nito. Tama ba? Alam mo na ako ay direktor ng Shenkang Group. Natakot ka, kaya alam mong hindi mo ako kayang talunin. Pinapanggap mo ang babaeng ito bilang legal na kinatawan ng Shenkang Group. Pero, huwag ninyong kalimutan, nakita ko na siya. Noon, nag-daring lang siyang makipag-usap sa akin tungkol sa negosyo. Iyon ay noon lang. Ngayon, kayo na lang ang makakatingala sa akin. Song Yang, sobrang tindi mo. Kaya mong lokohin kahit ang sarili mo. Sasabihin ko sa'yo, ipinanganak kang taga-nayon. Buhay mo ay mananatiling taga-nayon. Tiyo, kung hindi sila magsisisi, mas mabuti pa na ang grupong ito nila ay ipadala lahat sa harap ng 6 na vice-presidente. Pagdating ng panahon, tingnan natin kung paano pa sila magmamaniwala. Tama. Dalhin mo silang lahat. Ipaayos sa mga vice-presidente. Sundin mo lang ang sinabi ko. Sa aking dangal. Sa harap ng mga vice-presidente, pwede akong humingi ng pabor para sa'yo. Anong ginagawa mo? Huling babala ko sa inyo. Mga vice-presidente, talagang pinapante nyo ang aming dalagang babae para pumili ng regalo. Sino man ang maglakas loob na gumalaw, sila na ang mananagot. Nasaan ang regalo? Nasaan na? Bakit hindi ko siya nakita? TSK, gumawa ka na. Dalhin nyo lahat. Anong ginagawa nyo? Maligayang kasal sa dalaga na si Xiao. Maligayang pagbati sa bagong mag-asawa. Naway magsasama kayo ng habang buhay. Magkaroon kayo ng supling agad. Direktor ng Tambong, mga kasamang direktor, kayo po ay, sobrang bait ninyo talaga. Ako. Dumating na kayo, at nagdala pa ng napakaraming mamahaling regalo. Talagang, napahanga ninyo talaga ako. Sa totoo lang, ngayong araw, kasal ang pamangkin kong babae, walang anumang dalagang mayaman. Jayi, dali, lumapit ka, kilalanin mo ang mga vice-presidente. Dali, dali, dali. Bakit ikaw? Ikaw ba ang gumawa niyan? Anong klaseng tao ka ba? Nang ahas ka pang gawin to. Tang, Vice-Direktor Tang, ito ba ay, mayroong pagkakaintindihan ba? Siya ang pamangkin kong babae, dito sa loob, pati ang tungkol sa'yo. Ako, ano ba ang problema ko? Nang ahas kayong pumunta sa kasal ng binibini para magulo, at may mukha pa kayong magtanong kung bakit, malaki, laki o maliit, Ginoo o ginang. Ginoo o ginang, hindi ka nasaktan, di ba? Ayos ka lang ba? Pero, sabi nila hindi ako Ginoo o ginang. Ako, sino ang nagsabi? Lahat kayo, lumabas. Lumapit. Tumayo kayong lahat. Ikaw ang nagsabi. Ako, naglalakas loob ka bang hindi kilalanin ang Ginoo? Pangalawang Direktor Tang, ako. Gaano ka katapang? Nalalaban ka sa binibini. Tang, pangalawang Direktor Tang, lahat ito ay hindi pagkakaintindihan lamang. Pangalawang Direktor Tang, siya iyon.
Siya ang nagunjok sa akin na gawin ito. Kung alam ko lang na ang kausap niya ay ang panganay na babae, pahiram ka man ng 100 tapang, hindi pa rin ako aatras. Tito, ikaw, tumahimik ka. Kumusta? Talagang makalimutin ka. Pangalawang direktor Tang, talagang naloko ako niya. Paano nyo man siya ayusin? Ayos lang sa akin. Ang mga bagay na ito, walang kinalaman sa akin talaga. Walang kinalaman sa'yo. Oo, paano naman ang paglagay mo ng gamot sa asawa ko? Paano yan? Ako, ano? Nang ahas siyang lagyan ng gamot ang dalaga. Ako. Halo. Ito ba ang kagawaran ng katarungan? Ha? Ako si Tang Chingquan. Gusto kong imbestigahan ng mabuti si Zhou Haobo. Gusto kong mawala siya sa grupo. Gusto kong makulong siya ng matagal. Huwag po, Vice Chairman Tang. Hindi po ako pwedeng makulong. May mga matatanda akong inaalagaan at mga bata. Kung makulong ako, wala na ang buong pamilya ko. Ano? May isang order na bilyong piso ang grupo. Naaga ni Zhou Haobo. Ipinasa ang iligal na operasyon sa kanyang bayaw. Yao Group. Tama ba? Sige, naiintindihan ko. Sige. Wala ka na. Wala na ang buong pamilya mo. Hello. Tatay, may nangyari ba kay tito mo? Lahat ng mga executive ng Shenkang Investment ay umalis na. Kinansela rin ang order na bilyon-bilyon. At kailangan pa kaming magbayad ng malaking multa. Hello. Hello. Nakikinig ka ba? Nasaan ka? Bumalik ka na agad. Isama mo ang iyong tito pabalik. Tatay. Ako. Maaaring hindi na tayo makakabalik. Anong sinasabi mong pabulong? Nasaan ang tito mo? Hello. Hello. Tapos na. Tapos na. Pangalawang direktor Tang, alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Binibini, alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Dahil sa mga taon kong ito, na masigasig na nagtrabaho para sa grupo, walang gantimpala pero may pagod. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Patawarin ka. Isang basura ay isang pagpapahintulot sa kasamaan. Ganyang tao, dapat nakakulong ka sa kulungan hanggang mamatay ka. Dalhin silang lahat. Hintayin ang parusa ng batas. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Mahal na Binibini, patawarin mo ako. Anak. Anak. Tulungan mo ako, anak. Anak. Mali ang nanay. Hindi dapat naging mapagmataas ang nanay. Mapapatawad mo ba kami? Kahit na kayo ang mga magulang ni Ipeng. Pero ang ginawa ninyo, talagang mahirap akong magustuhan kayo. Mahirap talaga akong magustuhan. Ako. Nagkamali kami. Hindi kayo ang mali. Alam nyo lang na mayaman ako. Sige na nga. Hindi na kita papahirapan. Kayo na ang umalis. Akin yan. Sige na. Huwag mong ipahiya ang anak mo. Basta mabuti ka sa kanya. Kahit papaano, mapapanatag ako. Noon pa man, mom at dad, talagang may mga kalokohan silang ginawa. Naiintindihan namin kung hindi mo kami mapapatawad. Pero kasal ka na. Kung may oras ka, bumalik ka at bisitahin ang lolo mo. Bumalik ka at bisitahin ang iyong lolo. Ay, miss na kita. Iyabay. Xiaojin, huwag nang tumingin. Maghahanda na para sa kasal. Ang bagong kasal ay magpapakasal na. Lahat ay maghanda na. Ay, ayusin mo na. Ginoong Tang. Nanay. Ako naman. Ay nako, meron. Ay nako. Ayang. Bukas, pwede mo ba akong samahan pabalik sa aming bayan para makita si Lolo? Sige.
Xiao. Laulia. Halika, halika, halika. Itaas mo lahat ng mga regalo, at yung ilang bote kong magandang alak, kunin nyo na rin lahat. Oh, nandito na, ayos, dali, punta ka, yun. Tita Bay, hoy, Tita Bay, dali na, dahon ng tsaa, hindi ito sapat, kumuha pa, nako, kukunin ko mamaya, sige, dali, ano pa ang gusto ng lolo natin kainin at inumin? Meron pa, ano ang kailangan? Mga anti-gang bagay, mga sining, tae, sobra na to. Ako at si Eyang, masaya siya kapag sabay tayong bumisita kay lolo. Talagang natuwa siya. Ang lolo mo naman, siya pala ang tiyuhin ko. Kung ano man ang gusto niya, ibibigay ko sa kanya. Kung wala sa bahay, bibili tayo sa labas. Oo, mayaman ang tatay mo. Huwag mo siyang pipirin. Sobrang dami na talaga. Nakatira mag-isa ang lolo sa bukirin. Hindi niya kailangan ng ganitong karaming bagay. Mom at dad, nakapaghanda na kayong dalawa ng mga regalo. Hindi naman pwedeng walang dalang kahit ano, di ba? Ay, paano naman iyon? Tada! Nandito ito, mga red envelope na inihanda ni tatay para sa'yo. Isa dito ay may 5 milyong piso. Punta ka na, bigyan mo si tatay ng magandang balita, nakahanda na pati tseke. Ang bait naman. Tara na. Mag-ingat ka sa daan. Yung anak niya na si Xiaojin, tumawag kanina ng umaga, sabi uuwi siya. Bakit hanggang ngayon wala pa rin siya? Baka may naabala lang siguro siya. Punong na yun. Alam mo naman iyon. Ang pamilya ni Ginang, Yao ay isang malaking grupo. Busy sila sa mga araw na ito, hindi ba? Oo nga, sobrang yaman ng Yao Group. Isa ito sa mga pinakamalaking negosyo sa ating lungsod. Oo, punong bayan. Huwag kang magmadali, dapat malaman ni Ginang, Yao, na naghintay tayo ng napakatagal. Hindi ba't magiging emosyonal siya at bibigyan tayo ng napakalaking sober? Iyan nga, oo nga. Dali, ihanda ang mga paputok. Bumalik na sina Xiaojin at Binibini Yao. Xiaojin. Sino siya? Nasaan si Binibini Yao? Tia Chen. Siya ang asawa ko. Song Yang. Asawa mo. Nagpakasal na kayo. Lolo. Kumusta? Lolo, dinala ko si Iyong dito para makita ka. Masaya na ako na nakabalik na kayo. Sayang lang ang pera. Bakit pa kayo bumibili ng ganito karaming bagay? Wala. Halika. Tara sa loob. Sa loob tayo. Tara. Apo kong lalaki. Paano siya naging asawa ni Xiaojin? Ang Miss Yao na ito, ano ba ito? Hindi ba ito palpak? Hindi ko rin alam eh. Wala rin naman itong babae. Mayaman naman si Binibini Yao. Maliit na Jin. Ikaw na bagong asawa, parang hindi ka masyadong mature. Nang makita mo kami ng mga nakatatanda, bakit wala man lang kahit anong senyales? Tama nga. Noong nakaraan, nang dumating si Ginang, Yao, binigyan pa tayong lahat ng malaking sober. Tia Chen. Hindi ko rin nakita na ang mga nakatatanda ninyo ang unang nagpakita. Lahat naman. Bawat isa, 5 milyon. 5 milyon. Yaman na. Salamat. Ganito kaliit ang 5 milyon na ito. Siguro mga 200 piso lang. 200. Anong 200? Ito yung ticket ng Grand Lucky Draw. Siguro mga 2 piso lang ang halaga nito. Ginagawa tayo nito, di ba? Bagong asawa, ano ba ang ibig mong sabihin? Hindi mo ba sinabi na 5 milyong piso? Gagamitin mo lang ba ito para lokohin kami? Hindi ba ito tseke? Sukli. Tingnan mo mismo. Tingnan mong mabuti. Suriin ang tseke at premyo, hindi ko pa rin maunawaan. Xiaojin hindi maganda ang asal ng bagong asawa mo di ba? Tingnan mo, yung si Miss Yao, nang pumunta siya noong nakaraan, hindi ba't lahat sila, 2,000 pisong malaking pulang sobra? Oo nga ganun talaga. Baka nagkamali ako nung kinuha ko. Huwag kayong mag-alala, tatawag muna ako para magtanong. Tanong ng tanong, bilisin mo.
Tatay, anong nangyayari? Paano naging premyong ticket ang Zeking iyon? Talagang premyong ticket iyon. Masyadong pangkaraniwan kung direktang magbibigay ng pera. Ang 1K ay negosyo rin natin. Magbigay ng tig-isang ticket sa bawat tao. Ticket na may premyong 5 milyon. Napakaswerte nito. Tingnan nyo. Ganito lang ang mga numero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kung mananalo gamit ito, parang may multon na yata. Ako rin ganito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakit puro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Pagsara ng mata, isipin mo, hindi talaga pwedeng manalo. Ito ang sinasabi mong 5 milyong piso. Sino ba ang pwedeng manalo ng 5 milyong ito? Tama. Lahat pwedeng manalo ng 5 milyon. Ay nako. Sinasabi mo, tama ka. Akala mo ba ang 1K ay negosyo ng pamilya mo? Ang 1K ay negosyo ng pamilya ko. Tama na, talagang puro kalokohan. Kahit na kami ay mga tao sa probinsya, alam din namin na ang 1K ay isang napakalaking grupo. Sa tingin mo ba kaya nyo yan? Kaya nyo bang buksan? Kapitan ng baryo. Alam mo ba kung sino si Ayang sa pamilya namin? Anong posisyon niya? Sabi niya, kung kaya niyang makapasok, siguradong makakapasok siya. Anong posisyon ba ang meron siya? Sa tingin ko nga, hindi man lang maihahambing sa isang daliri ni Miss Yao. Kahit konti, alam mo, yung huli nilang ibinigay, ay cash na pulang sober. Ano ba si Yao Dai na yan? Ang estado ni Ayang namin ay 10,000 beses na mas mataas kaysa sa kanya. Hindi ito maliit na halaga. Nabiktima ka ba niya? Kung hindi, bakit mo pinabayaan si Ginang? Yaw, dapat ay pabilisin mo siyang umalis. Bumalik ka at kunin si Ginang. Yaw, si Xiaojin nga. Sa bagay na ito, makinig ka sa iyong pangalawa. Hindi ka namin lolokohin, ha? Tama. Bakit kayo? Tingnan nyo ang itsura nyo. Wala kayong kahit kaunting itsura ng mga nakatatanda. Ang apo kong asawa ay apo kong asawa. Hindi kayo pwedeng makialam. Apo kong asawa. Huwag mong pansinin sila. Sinabi ko sa loob ng bahay na naghanda ng masasarap na pagkain para sa'yo. Tara, pumasok tayo. Salamat, Lolo. Manugang, ito ay mga itlog ng inahi na galing sa aming baryo. Pinirito. Sige, salamat, Lolo. Ito. Ang longganisa ay gawa rin sa aming baryo. Tikman mo ng mabuti. O Lolo. Kakain ka rin ba? Sige, kain ng masarap. Sayang ang mga itlog ng manok ko. Hindi siya karapat-dapat kumain ng maalat kong karne. Ito ay para kay Miss Yao ang inihanda ko. Nakangiting manugang. May regalo akong dala para sa iyo mula sa lolo. Lolo, tumatanda na ako. Ang maliit na bakuran sa baryo na ito. Iaasa ko kay Yifeng at sa iyo. Hawakan mo itong sertipiko ng pag-aari. Ito. Lolo, hindi ko ito matatanggap. Kung ibinigay ito ng lolo mo, tanggapin mo. Hindi pwede. Hawakan mo ito. Ayang, itago mo na lang ito. Kung hindi, magagalit si lolo mamaya. Tama nga. Masaya si lolo. Ilagay mo ang titulo ng bahay. Wala ka bang konsensya? Ninanakaw mo pa ang bahay ng matanda. Tito, ano ba ang ibig mong sabihin yan? Wala akong ibang ibig sabihin. Ayoko lang na pumunta siya sa bahay namin. Paalis na siya agad. Umalis ka na, Tito. Nainom ka ba? Pakinggan nyo naman, sinungaling ito. Ginamit muna nila ang mga tiket para lokohin tayo. Ngayon naman, gusto nilang lokohin ang bahay namin. Sino ba ang makakatiis nito? Ako mismo ang nagbigay ng bahay sa kanya. Ano ba ang niloko nila sa inyo? Ano ba ang niloko nila sa inyo, tatay? Nalilito ka na naman. Ganito kahalata na sinungaling, hindi mo pa rin makita. Anong masama kung niloko niya ako? Kahit niloko niya ako hanggang sa mamatay, ayos lang sa akin. Ayoko ng ganun. Dahil dito, kung ganito na ang usapan, sa pamilya ni Jin, nandyan siya, wala ako. Nandito ako, wala siya. Bilang pinuno ng barangay, hayaan yung magsalita ako ng totoo. Xiao Jin, talagang hindi ka bagay sa asawa mo. Maghiwalay na kayo. Sige na, sa tingin ko, okay lang. Kailangan nang umalis. Dapat talagang maghiwalay. Sino bang nababaliw sa inyo? Wala itong kinalaman sa pera. Hindi kami tumatanggap ng mga mandaraya dito sa baryo ng bato. Tama. Umalis ka na. Kami ay kay Ginang. Yaw lamang. HMPH. Subukan niyong magbula ulit. Ayaw niyo bang kumain? Kung ayaw niyong kumain, umalis na kayo. Basta't ipagtanggol mo ang mandaraya na yan. Mawawala ang ipon mo para sa kabaong. Sa panlilin lang. Lolo, huwag kang magalit. Ang pulang sober ko ay talagang mananalo ng 5 milyon. Naniniwala si Lolo. Naniniwala ako. Kung ganoon, sana manalo nga. Isusulat ko ang salitang ginto ng pabaliktad. Tiyo. Pwede bang huwag ka nang mahiya? Ikaw ang nahihiya. Bakit hindi si Miss Yao? Bakit ka kukuha ng ganitong magandang babae? Bumalik ka para lang akong galitin. Pinapagalitan mo ako. Pinapagalitan mo ako. Jean, talaga namang nakak-disappointment ka.
Panibagong resulta ng loto. Ang unang numero ay. Ang ikalawang numero ay. Ang ikatlong numero ay. Kahit na nahulaan mo ang unang tatlo. Werte lang yun. 10 pesos lang naman ito. Ang ikaapat na numero ay 4. Tama na ang 4 na numero. Siguro mga 200 piso na ito. Hindi pwedeng maging 5 ang susunod na numero. Ang ikalimang numero ay 5. 5 numero na. 1, 2, 3, 4, 5. Siguro mga 3,000 na. Huwag na. 6. Ang ika-6 na numero ay 6. Talagang 6. Tama ang 6 na numero. Ang pangalawang premyo ay 1,000,000 piso. Diyos ko. Ang susunod na asul na bola ay. Hindi pwedeng numero 7 iyon. Hindi. Talagang imposible. Hindi ako naniniwala, kahit patayin mo ako, na ang ganitong kakaibang numero ay mananalo ng 5,000,000 unang premyo. Pito. Pito. 7,5,000,000. Lolo, nanalo tayo sa loto. Ang mabuting dalaga talaga. Bakit hindi magkatugma kahit isa? Anong nangyayari? Kasalanan mo yan, Jin Shuangcheng. 5,000,000, ang 5,000,000 makukuha natin. Wala na. Nasaan ang aking loto? Nasaan ang aking 5,000,000? Pamangkin. Mali ang tiyuhin. May ticket ka pa ba? Bigyan mo ako ng isa pa, please. Wala na. Naubos na. Hindi ito posible. Xiaojin, kakita ko lang. Marami pang pulang sobre sa kamay ng pamangkin kong asawa. Hindi pa niya naipamigay. Ito ba to? Lolo, hindi ko kayang tanggapin ang bahay mo nang walang kapalit. Ito na ang mga red envelope para sa'yo. Ang ganda. Nakikita ko kayong lahat. Sino pa ang may lakas ng loob na sabihin ang aking manugang ay isang manloloko? Alam na namin ang aming pagkakamali. Ginoong Song, pakiusap. Patawarin mo kami sa pagkakataong ito. Xiaojin, tulungan mo kami. Napakilyusan ang asawa mo. Pamangkin mong asawa. Si uncle ang may mali sa paghusga ng tao. Ikaw ay isang dalagang mula sa syudad. Kaya huwag mo nang gawing personal ang mga bagay-bagay. Hindi rin tama ang sinabi niya, Miss Yao. Hindi ka talaga maaaring ikumpara sa akin. Ikaw at si Xiaojin. Talagang para kayong perpektong magkapareha. Oo, tama yun. Wala na kayong pakundangan, walang hiya. Yung mga sinabi nyo kanina, hindi ko na rin kayo mapapatawad. Lolo Jin, magpatahimik ka na po. Talagang alam namin na mali ito. Tatay, ako, anak, anong tatay-tatayan? Wala akong anak na katulad mo, na nakakahiyang anak. Hoy, kayong lahat, umalis na kayo. Noong araw, ako ang nagpagawa ng baryo na ito gamit ang pera ko. Ayoko na kayong makita ngayon. Lahat kayo, umalis kayo. Tatay, ako rin ang asawa ng anak mo. Hindi mo pwedeng tratuhin ako ng ganito. HMPH. Ikaw mismo ang nagsabi niyan. Sa bahay na ito, may asawa ng apo ako, wala ka. Pasensya na. Ikaw ang may kasalanan. Gago kang bibig. Umalis ka na. Tito Jin, pakalmayin mo ang sarili mo. Alam namin ang pagkakamali namin. Umalis ka rin. Lolo, huwag kang magalit. Hindi sulit na masaktan ang katawan mo dahil sa galit. Lolo, maupo ka na nga. Huwag mo silang pansinin. Hindi tayo katulad nila. Paano pa kakainin ang pagkain na ito? Hindi na ba tayo pwedeng kumain? Ako ang nakatatandang pamangkin. Agad kong aalisin lahat nito. Para sa bagong asawa, maghanda ng mga bagong putahe. Hala, sige, dali-dali, palitan ang putahe. Tikman mo ang maalat na karne ni Erian. Kung masarap, magdala ka pa ng marami pabalik sa syudad. Oo. Ito ay itlog ng manok mula sa probinsya, isang pambihira. Balikan mo si Chen. Bibigyan ka namin ng mas marami. Ayusin mong magpagaling ng katawan. Kumain ka ng mas marami. Manugang. Bigla na lang kayong naging sobrang masigasig sa akin. Medyo hindi pa ako sanay. Ayaw mo pa ring patawarin si Walang tiyak na usapan tungkol sa pagpapatawad. Bumalik kami ni Hifeng para tingnan si Lolo. Sana'y laging malusog si Lolo. Masaya, maraming mga cute na manugang. Si Xiaojin, dalhin mo ito.
dalhin mo. Pero puro mga walang kwentang bagay, mga maliliit na bagay. Halika, halika, dalhin mo na. Ito ay para sa inyo. Salamat. Ito ang dala na maalat na karne. Kunin mo, bilisan mo, ilagay mo na. Ito, kunin mo. Bilisan mo, ilagay mo na. Kayo. Uuwi na kayo. Lolo, ayoko sanang umalis. Kapag may oras na, dapat laging bumalik at tingnan Sige, sige, umalis ka na. Sige, Lolo, palem, dahan-dahan, pamangkin. Hindi kayo magtatagal sa kasiyahan. Hintayin nyo, pinahamak nyo ang pamilya yaw ko. Hindi maganda ang buhay ko. Walang sino man sa inyo ang dapat umasa na magiging maganda ang buhay. Walang anuman, huminga ka ng malalim. Ginoo, huwag mag-alala. Matagal na itong nangyari, bakit hindi pa siya nanganak? Huwag mag-alala, Xiaojin, tiyak na magiging ligtas ang ina at anak. Paano siya hindi mag-aalala? Kahit ako, kinakabahan hanggang pawisan ng kamay. Tara na, ano pa kayong ginagambala? Kayo, kunin nyo na yung mga inihanda sa kotse, mga damit ng bata, at yung maliit na palanggana, dalhin nyo rin. Tara na, dali na. Nanganak na. Nanganak na ang asawa ko. Nanganak na, nanganak na. Kailangang paliguan ng sanggol mamaya. Kung nakapaghanda na kayo ng damit, pwede nyo na itong kunin ngayon. At napili na ba ang pangalan ng sanggol? Kung oo na, ngayon ay maaari nang pumunta sa medical station para kunin ang birth certificate ng sanggol. Ang pangalan ay Jin Junsheng. Salamat sa iyong pagsisikap, Junsheng. Inutusan ako ng head nurse na maligo ang bagong silang na sanggol. Tara, tikman mo ang kahel na inalis ni Mama para sa'yo. Ayos na rin ang seresa para sa mabilis na paggaling ng ina. Ay nako, mabait na anak na babae. Ito ang mga ubas na galing sa abroad. Kakalipad lang pauwi. Ang tamis nito. Halika. Kapag ganito kayo, lalaki ang timbang ko. Mas mabigat, mas maswerte. Mahal, ito ang bagong luto kong sabaw ng isda para sa'yo. Huwag kang mag-alala. Ito ay kaunting asin at walang sibuyas. Sabi ng doktor, kailangan mong kumain ng magaan lately. HMM. Kung gusto nyo makita ang bata, hintayin nyo muna. Nagtampisaw si Junsheng. Pamilya ni Junsheng, sino sa inyo ang lihim na nagdala ng bata? Ano? Nasa nurse station ba ang bata nyo? Wala eh. Akala ko ikaw ang nagdala pabalik. Anong nangyayari sa inyo? Hindi maganda ang nangyari sa head nurse. Ninakaw ang bata. Paano kaya mawawala ang bata dito sa ospital? Walang anuman ang anak ko, mahal. Halo, Tiyo. Ay-on ang speaker. Bakit mo ako tinawagan? Yao Jai. Gusto ko pang makita ang apo ng pamilyang Jin. Kaya sundin mo lang ang sinasabi ko. Tiyo, nasa akin na ang bata ngayon. Maaari mong sabihin kay Jin Yifeng, kung hindi ninyo ibibigay ang 500 milyon, hindi na muling makikita ng bata. Halo, anong ibig sabihin nito? Nagpapanggap ka pa. Ano ba talaga ang gusto nyo? Kung may problema, sa akin na lang. Bakit mo ginagalaw ang bata? Wala akong ginagalaw. Huwag kang ganyan. Si Junsheng ay apo rin namin. Sobrang nag-aalala kami para sa kanya. Bakit tumawag sa'yo si Yao Jai? Bakit ka nang hihiram ng pera? Talagang hindi namin alam ng tatay mo. Ngayon si Xiaojin, hindi na anak ninyo. Siguro dahil, naging manugang ko si Xiaojin. Kaya may galit kayo sa akin. Sasabihin ko sa inyo, kung may mangyari sa apo ko. Huwag kayong asahang makakabuti kayo. Hindi. Old Jin, magsalita ka na. Naipasa na ba ang 500 milyon? Ipapasa ko na agad. Naipasa na. Nagiging tanga ka ba? Ipapadala ko sa tatay mo ang pera. Natanggap na niya ang pera. Nasaan ang bata? Tito, nakalimutan mo na ba ang pinag-usapan natin? Yung 5 bilyon ay simula pa lang. Hindi basta-basta makikita ang bata. Si Yao Jai, ang baliw mo na ba? Ang ginagawa mo ay labag sa batas. Ikaw na manugang na nakapasok sa bahay, nagbanta ka pa sa akin. Ibigay mo ang telepono kay Song Chengwei. Gusto kong makipag-usap ng maayos sa kanya.
Nasaan ka? Nasa rooftop ako sa ospital. Oy, pakinggan ninyo. May ingay ng hangin. Makinig kayo uli. Anak. Takot na takot, umiiyak ng malakas. Asawa ko, umalis na tayo. Huwag kayong lumapit, magandang gawin. Magpakatino ka, huwag mong saktan ng bata, huwag kang mangamba sa akin. Nagawa na nilang, ubusin ang lahat ng meron ako, huwag kang mangamba sa akin, huwag kang mapuso, walang sino man ang nanghihiya sa'yo, hindi mo ba ako tinawag dito, nandito na ako, ano ang gusto mo, sabi mo lang, basta't hindi mo sasaktan ng bata, anumang hiling mo, matutupad ko. Hey! Ang saya talaga ng may pera. Ang mayayaman, kahit ano ay kaya nilang ay panggako, sang-ayon kami sa lahat. Sige, gusto ko ng kotse. Limitadong edisyon ng Rolls Royce. Gusto ko ng 10. Gusto ko rin ng bahay. Bahay sa Cloud Top Villa. Gusto ko ng 10 set. Sige. At gusto ko rin ang lahat ng ari-arian ni Lu Jiayin. Gusto ko ang Shengding Group ng 51% na bahagi. Gusto ko ng pera. Cash. Cash na hindi mauubos sa buong buhay ko. Sige, walang problema. Pangako ko sa'yo. Nagsisisi ka na, babae. Nagsisisi ka na dahil sinaktan mo ako, di ba? Kapag kumilos lang ako ng kaunti, wala ka nang magiging kahit ano. Nagsisisi ako, pakiusap, huwag mong saktan ang anak ko, pakiusap, ayang, akala ko, ikaw pa ang humingi sa akin ng tulong ngayon, saka ka lang humingi gamit ang salita, dapat matupad mo na ang hinihiling mo. Sandali lang. Huwag magpadalos-dalos, nandito na lahat ng hinihiling mo. Nasa ibaba lang ang sasakyan, lahat ng ari-arian ko ay iyo. Maaari bang ibigay mo sa akin ang bata? Pinapayagan ba kitang makipag-usap sa akin? Tayo ay pamilya, tito. Lumapit ka. Tatay. Nanay. Nagalaw ba kayo? Tito. Tito at tita. Sapat ba ang mga ito para sa inyo? Mapapatawad niyo ba sila? Sapat na ba ang sinabi? Sapat na. Sapat ba? Nasa kamay pa niya ang apo niya, sumunod ka sa kanya, huwag mong pasamain, hindi sapat, mas malakas. Lahat ng ito ay utang nila sa iyo, karapat-dapat ka rito, may sasabihin ka bang ayaw mong sabihin, hindi sapat. Sige, sabihin mo sa kanila, ano pa ba ang gusto mo? Sundin mo na lang ang napag-usapan natin, basta nasa amin ang bata. Ibibigay nila ang kahit ano ang gusto mo. Pakinggan mo. Gusto ko ang lahat mo. Agad mong ilipat lahat ng ari-arian mo kay Kim Young Kang. Gusto kong ipakita sa iyo ang katotohanan, ikaw ay isang buong buhay, isang nabubulok na. Anong Panginoon ito? Panginoon, hindi mo dapat ito sang-ayunan, sobrang labis ang hinihingi na ito. Kung ito ang gusto mo. Sige. Ibibigay ko sa'yo. Basta ilipat mo lahat ng ari-arian sa akin. Papalaya ko si Jai sa bata. Sige. Tatay, iyan ang anak ni Yang Yang. Basta ligtas ang bata. Huwag nang sabihin kailangan mo ang pera ko. Kahit na buhay ko ang kailangan mo, ibibigay ko. Halo. Ako si Song Chengwei. Ipagbigay alam sa legal na departamento ng grupo. Gawin ito sa pinakamabilis na paraan. I transfer ang lahat ng ari-arian ko sa Cheng Feng Group. Sa pangalan ni Jin Yongkong. Agad. Lahat ay sayo na. Nasiyahan ka na ba? Lahat ay sayo na. Sabihin na lang natin sa pangalan ko. Bakit kayo ganun ka-ambisyoso? Ganun ka-ubod ng puso? Bato ba ang puso ninyo? Hindi ko pa kailanman nakita ng mga magulang na tulad ninyo, ginagamit ang sariling apo para takutin ang sariling anak. Tao ba kayo? Wala akong ganong mga magulang. Wala. Anak namin. Huwag mo na akong tawagin. Hoy, Ginoong Jin, biglang nagpadala ang grupo ng maraming kontrata na kailangan mong pirmahan. Lahat ito ay mula sa mga namungunang industriya. Sabi nila, basta't pirmahan mo lang. Lahat ng mga industriyang ito ay sayo na. Ipagbigay alam sa legal. Hayaan silang pirmahan isa-isa. Jai, ang galing mong gumawa. Nakuha na natin lahat ng gusto natin.
Talagang gustong-gusto pa niyang kunin. Sobrang cute niya talaga. Tumahimik ka. Nakuha na namin ang gusto namin. Ibigay mo muna ang bata sa akin. Aayusin ko ang pag-alis mo muna. Gusto mo ng bata? Mangarap ka lang. Ano ba ang ibig mong sabihin, Tito? Ang mga ari-arian ng pamilya Song, ituring mo na lang bilang regalo ko para sa iyo at kay Tia. Wala na akong hihingin pa. Gusto ko lang silang maramdaman na mas masahol pa sa kamatayan. Tapos na. Gagawin kong mawala sa kanila ang lahat. Hindi ko maalagan ang batang ito. Gusto kong makita nilang habang buhay. Nasa pagkakasala at pagsisisi sila. Gusto kong makita ninyo kung paano ko itinapon ang inyong anak papunta sa ilalim. Hindi ba't mahal na mahal ninyo ang isa't isa? Ibabaon ko ang batang ito. Nakikita ko kayo. Paano pa kayong magmamahalan ng maayos? Huwag. Hayaan niyo akong isama ang batang ito. Sabay kaming mamatay. Huwag. Anak, bilis. Hawakan mo na. Huwag. Ibigay sa akin ang bata. Gusto mo bang ipahamak ang apo ko, nanay? Nanay. Lola. Ay. Kailan kaya? Talagang mas maganda kung tatawagin niya kayong Lola. Oo, oo. Mabilis lumaki ang mga bata. Kapag lumaki na siya, hindi lang siya tatawag sa iyo na Lola. Kailangan ka pa niyang igalang. Naku, hanggang ngayon takot pa rin ako sa sinabi ng nanay. Buti na lang nahulog ka sa inflatable bed noon. Kung hindi na kita makikita. Noong araw na iyon, gusto ko talagang umalis kasama si Yao Jai. Sobrang paakit niya sa pamilya natin, at sinasaktan pa niya si maliit nating Junsheng. Nanay, noong panahong iyon, talagang nawawalan na siya ng dignidad sa buhay. Ay naku, sa harap ng mga bata, bakit mo pa ito binanggit? Nanay, tapos na ang mga bagay na iyon. Sana kayo at si Itay ay mabuhay ng matagal. Ako at si Ifeng ay tiyak na magiging mabuting anak sa inyo. Badong bata. Ayos lang na hindi mo sisihin ang mga magulang mo. Dati, kontrolado ng mga magulang ang lahat, pero nang dumating si Yao Jai, doon ko na rin naintindihan ang lahat. Ang mahalaga ay masaya at buo ang pamilya. Para saan pa ang napakaraming pera? Anak. Noon, pasensya na kayo, ni-parent ko kayo. Ay. Ikaw na matandang babae, bakit mo na naman naalala? Sabi na nga natin, tapos na yun, tapos na talaga. Tapos na. Gusto ko sanang kumain ng ubas. Umalis na ang mga ubas na inangkat via eroplano. Ay, sisibyunan ko po kayo. Gusto ko rin sanang uminom ng sabaw ng itim na isda. Matagal na kitang niluluto niyan. Pag uwi mo, maaari mo nang inumin. Wala rin namang kahel dito. Pupunta ako ngayon para bilhin yan para sa'yo. Walang silbi ka, matandang ulol. Nanay. Maligayang pagbabalik ni Inay mula sa ospital. Nagkamali ako ng sabi. Ang tama ay maligayang pagbabalik ni Chairman Sheng sa Sheng Sheng Jewelry Group sa ospital. Sheng Sheng Jewelry Group. Ito ang regalo namin para kay Xiao Junsheng, para kay Lola. Ginoo, tingnan ninyo ang relong ito ng buwan. Talagang bagay ito sa inyong personalidad. Ito ay simbolo ng kagandahan at karangalan. Oo, maganda talaga. Magkano ito? Walang makakabili ng ganitong mamahaling relo. Ikaw ay para lamang sa iyong susunod na henerasyon. Pangangalaga lang ito. Hindi mo ito maaaring sukatin. Sa halaga ng pera, ito ay isang magandang pamana. Pero sa amin, apo ang lalaki. Dapat na rin silang pabilisin. Bigyan mo na ako ng apo na babae. Maaari mong tingnan ang bahaging ito. Asul na gintong dial. Mababang kinamarangya. May magandang aura para sa parehong lalaki at babae. HMM. O kaya naman, itong mas pang negosyo, may mga diamante, pinagsasama ang sporty at marangya, HMM. At ito pa. Isang master level na stainless steel na relo na may tunog ng strum. Ay naku. Alam ko itong relo na ito. Yung strum na relo. Isang relo, maaaring maabot ang pinakamataas na 32 milyon na pounds. Tama ba, Ginoo? Mayroon kayong matalas na mata. Ay naku, pero masyado itong mahal. Walang pakialam kung mahal o hindi, basta't gusto ni nanay, ayos na iyon. Dahil kung gusto ni nanay ang mga ito, ay bundle na lang lahat para makapili ng maayos si mama pag uwi. Opo, mahal na ginang, mahal. Hindi ka ba natatakot na masanay si mama? Ano ba naman kung bigyan natin si mama ng konting gastos? Ikaw na anak, naaawa ka pa.
Hindi ako naawa, nanay. Tara. Bakit bigla kang naisip bumili ng kotse? Hindi naman maganda ang dati nating kotse. Pag lumaki na si Xiaojun, hindi mo ba siya dadalhin mag-drive at maglakbay? Ay, maganda itong sasakyan na ito. Ipinapakita nito ang karangyan ng ating maliit na Junsheng. Maganda. Ay, ito nga. Mukhang matatag. Ay naku, hindi pa kailangang maging seryoso ang batang lalaki. Ay, yung isa maganda, yung isa naman mukhang masaya. Lalong tumatangkilik ako habang tinitingnan ko. Paano ko ba pipiliin ito? Ito o iyon? Iyon. Sige na. Bibigyan mo ako ng isa bawat estilo. O sige. Ayang. Hindi naman kailangang ganun kalaki. Ay, syempre kailangan na. Bawat edad ng bata, iba-iba ang gusto nilang estilo. Maaga na nating bilhin para sa kanya. Biliin na natin ng maaga sa bawat yugto. Ay, tumingin. Hindi rin titigil ang pamilya namin. Ang daming sasakyan. Oh, tama nga. Nakalimutan kong bumili ng villa para sa mga magulang ko. Asawa, sa tingin mo, ano? Laging nakikinig sa misis. Ako nga. Basta makakain ako ng maayos. Ay nako. Tara na. Bibili tayo ng villa para sa mga magulang. Maligayang pagdating. Talagang si Iyang ang pinakamagaling. Lumalabas na, parang isang mayamang dalaga. Na siya. Tayo, wala tayong estilo. Sila, umaasa sa magulang. Tayo, umaasa sa mga bata. HMPH. Sino ba ang nagbigay sa akin ng isang? Ang galing mong anak. Naghahanap pa si anak ng isa pang. Napakabuting manugang. Kahit sino ay naiinggit, hindi makapantay. Ang manugang pa nga ang nagbigay sa atin ng isang malaking mabigat na apo. Tara na, para sa apo natin. Pumili ng mas magandang villa. Dapat tayo ang unang magbayad ngayon. Tara. Oo. Paano ba pipiliin ito? Ay, maganda ang villa na ito. Magandang lokasyon. Nakatalikod sa timog, sapat din ang sikat ng araw. Pero medyo malas ang numerong ito. Ay, odd number. At isa pang 4. Tingnan mo itong pares na numerong ito. Maswerte naman ang numerong ito. Pero medyo kulang ang posisyong ito. Ay naku, baka gumawa tayo ng ibang set. Sige. Para sa mga even, piliin ang number 8 na ito. Para sa mga odd naman, pumili na lang sa magandang lokasyon na ito. Magbabayad na ako ngayon. Mom at Dad. Ay, dumating kayo sa tamang oras. Hindi ko pa alam kung paano pumili. Ito, anong ibig sabihin nito? Binabati ko kayong dalawa na maging mga kagalang-galang na may-ari ng Lanting Village. Ang hanay na ito, pati na rin ang hanay na iyon, ay nakapangalan na sa inyo. Maligayang pagdating sa Lanting Village. Lahat ay binili na. Nanay. Sabi ni Ayang, ang pinakamabisang paraan para gamutin ang takot sa pagpili ay piliin lahat. Nako. Magkano kaya to? Nanay, opo, mayaman ang manugang mo. Tayo, ang natira na lang ay pera. Ay naku. Sobrang yaman na walang puso. Ang saya. Ayaw ko. Walang tanong, hindi dapat. Salamat muli sa iyong pagmamahal. Mama, kanino ba kinakanta ng tatay ko ito? Ang dami niyang emosyon sa pagkanta. Hindi naman yata ito para sa akin. Noong bata pa si tatay, nagdeklara siya ng pag-ibig sa akin. Hindi siya naging ganito kasigasig noon. Iyan ay para sa akin ang kanta. Ano man ang sabihin ko ngayon, dapat maging number 1 pa rin. Wow! Ipadala mo ito kay Papa. Salamat. Salamat sa aking pamilya. Masaya talaga ako. Anong balak mo? Kailangan kong kumanta para sa iyo, isang awit ng pasasalamat. Gusto ko ring makita ang galing ng ate sa listahan. Mabuting asal.
Kaya't kumanta ka para sa akin. Sa mundo, tanging nanay lang ang maganda. Sige. Sa mundo, tanging nanay lang ang maganda. Pero, gusto ko pa rin sabihin. Asawa, mahal kita. Pagpalain ka. General. Ha? Ipapapatay na ako. Hindi. Ayoko nang gawin yan. Mag-iisip pa ako. Lolo, walang pagsisisi sa paglalaro. Yun pa rin ang sinabi mo sa huling laro. Sabi ko sa nakaraang round. Hindi kasama itong round na ito. Hey. Ikaw, pangit na bata ka. Hindi mo ba pwedeng bigyan ng pagkakataon ang lolo sa isang laro? Lolo, nanalo ka na sa akin ng isang gabi. Dapat sa larong ito, ako naman ang mananalo. Ayaw na. Lolo, bakit ka naglalaro ng daya? Ikaw na mabaho sa laro. May karapatan ka bang magsalita ng ganyan? Sino ang nagdadaya? Asawa, pakiusap, tulungan mo akong ipagtanggol. Hindi kayang matalo ng matandang ito, kaya't inalis ang lamesa ng laro. Paano mo naman masasabing ganyan kay Lolo? Siyempre, si Lolo ang nanalo. Asawa, bakit hindi mo ako pinagtanggol? Hindi mo na ba ako mahal? Ikaw ang nagpasya ng tama. Sa tingin ko lang, may dahilan si Lolo. Lolo, hindi ka pa rin ba makatarungan? Sabi ng manugang ko na tama ako. Sigurado akong tama ako. Ang amoy mo, batang hamog. Ayaw makinig ah. Makikinig ako. Makikinig. Lolo, nakikinig ako. Ay, halos. Lahat ng pagkain ay handa na. Tara na. Kumain na tayo. Ay, pupunta ako sa kusina para kumuha ng plato. Umupo ka. Pupunta ako. Huwag kang pumunta. Tatay, tutulungan kita. Tatay, dahan-dahan lang. Tuloy. Tara. Sige na, kain na tayo. Kuya, kumakain pa rin ba tayo ng pagkain sa bahay? Comfortable pa rin ba? Comfortable. Basta makita ko lang si Eyong at ang mga bata. Ayos na ako, kahit kumain lang ng butil at gulay. Sanay na rin ako. Namimiss ka na ni Yang Yang. Kung hindi ka darating, dadalin niya ang bata para hanapin ka. Huwag kang magulo. Kung namimiss mo ako, tawagan mo ako. Hayaan mo akong ampunin ng iyong apo na ito para sunduin ka. Ang bait mo talaga, Lolo. Basta hindi lang maglalaro ng chess. Ayos na kahit saan. Kahit kumain, hindi mo mapipigil ang bibig mo. Kain na. Kumain ka na, magpapaakap na ako sa bata. Kumakain na sila. Dumating si Tio Lo sa tamang oras. Mabilis, umupo ka at kumain ng kaunti. Oh, hindi na ako kakain. May kailangan akong ipaalam. Kailangan kong kumpirmahin ito sa dalagang ito. Anong nangyari? Yung pinag-usapan natin sa meeting para sa ospital ng kababaihan at bata. Mag-donate ng ilang set ng makabagong kagamitan medikal. Tungkol sa kagamitan. Sa ngayon, wala pa dito sa bansa. Wala ba? Kunin na lang natin mula sa ibang bansa. Kahit gaano pa kalaki ang gastos sa kagamitan, kailangan agad itong maisakatuparan. Nakapagpasya na tungkol sa kagamitan. Kaya, paano naman ang tungkol sa donasyon para sa Mountain Village Hope Elementary School? Hindi pa ba tapos ang mga gawain? Sabi ko na noong nakaraan, ang ating grupo ay kailangang magbigay taon-taon ng donasyon para sa 20 Hope Elementary Schools. Tungkol sa Hope Elementary Schools, kung gagawin, dapat gawin ng maayos, maliban sa mga pangunahing pasilidad, mga libro sa pag-aaral ng mga bata, at mga gamit sa pang-araw-araw. Lahat ay kailangang manggaling sa aming grupo. Walang maliit na bagay pagdating sa mga bata. Dapat maayos ang bawat detalye sa lahat ng aspeto. Alam ko rin ito. Ang pangunahing problema ngayon ay, natapos na ang Hope Elementary School, pero ang mga kabataan ngayon, ay ayaw nang mag-volunteer bilang guro. Ito. Hindi rin namin sila mapipilit. Baka kulang lang ang nagastos na pera. Tio Lu, huwag mag-alala sa gastos. Kailangan ibigay ang pinakamataas na sahod sa industriya, upang makuha ang pinakamagaling na guro, para sa pagtuturo. Tingnan. Naiintindihan na ng anak ko, nakangiti pa nga siya. Simula ng mga anak ako, mas masakit ito para sa mga bata. Kuya Lu, sundin mo lang ang sinasabi ko. Kailangang maisakatuparan din ang pagtuturo sa mga kabataan. Naiintindihan ko. Kuya Lee, bilis. Isara mo na ang pinto. Kuya Lee, bilis. Mabilis. Isara ang pinto. Hindi ba ayaw tayo ni Ginoong Jin? Paano niya pinapasara ang pinto kay Ginoong Lee? Sino ang nagsabing magdala kayo ng regalo? Ngayon habang tinitingnan ko ang mga regalo, natatakot na ako. Para lahat yan sa mga bata.
Tiyabay, magdagdag pa tayo ng ilang piraso ng kagamitan. Ay! Huwag na po kayong mag-abala, Ginoo, Ginang. Pumunta ako dito. Ang pangunahing dahilan ay, yung usapan namin ng dalagang may-ari noong nakaraang beses. Hindi ko alam kung pumayag na ba si dalaga. Pinagsarahan na ni Ginoong Jin ang pinto kay Ginoong Lee. Siguradong hindi siya sang-ayon sa'yo. Pinili ni Ginoong Jin ang aming bahay. Mayroon akong apo na babae na bagong 1 buwan lang. Sakto sa batang Ginoo para gawing kasunduan sa kasal. Ay! Ang babae kapag 3 taon na, magkakaroon ng kayamanan. Aking apo na babae, 3 taong gulang pa lang. Aking apo na babae, sakto sa maliit na prinsipe. Piliin niyo kami. Maamo ang apo kong babae. Laulu, anong ginagawa mo? Wala naman akong ginagawa. Tinatawagan ko lang anak ko para magmadali siya, para bigyan ako agad ng isang apo na babae. Ikaw talaga, El, sobrang puso mo. Kaya pala ikaw ang pinakamayayaman. Bakit namumula ang tenga mo? Ah, namumula na ba? Oo, namumula na. Asawa, anong sa tingin mo ang dapat gawin sa mga nakipag-ugnayan sa atin para sa kasal? Lahat sila ay mga kasosyo natin. Sabi mo, gusto mo pa ba? Magpursigi pa tayo ng konti. Pursigi? Pursigi para saan? Siyempre, para magkaroon pa tayo ng mga anak.